Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon guys, kalalabas ko lang galing sa trabaho at gusto kong makipagkwentuhan sa inyo bago ako umuwi ng bahay. Sa ngayon ay nandito tayo sa kapaligiran at makikita nyo guys mga green yung kapaligiran dito. Yung aking background ay napakaganda pero medyo malamig na dito kaya ganito na yung aking suot. So, mahangin pa, so kaya medyo naka-jacket tayo ngayon. Pero manipis pa ang jacket namin ngayon. So, anyway guys, unang-una ay nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa napanood ko na naman na video ni Daddy Frankie tungkol dito sa pagpipirma doon sa kasulatan ng bahay ni Kuya Oliver. At kahapon din napanood ko yung video ni Daddy Frankie nung dalhan siya nung dalhin ni Daddy Frankie yung mga groceries kay Kuya Oliver at kay Kuya JJ. At ito nga madaling ay biglang dumating si Nanay Ansing. Alam mo guys, ako iniiwasan ko talagang magsalita ng hindi maganda kay Nanay Ansing. Kaso minsan nakakapikon na rin talaga. Wala siyang respeto. Bigla-bigla na lang siyang pumasok doon sa eksena na nandoon si Daddy Frankie at nagdala ng mga groceries nga kay Kuya Oliver. Alam mo dito maling-mali talaga itong si Nanay Ansing. Alam mo, kaya hindi ko rin masisi yung mga nagko-comment ng mga negatives tungkol kay Nanay Ansing kasi talagang nakakapikon naman talaga siya. Yung pera na iniwan ni Daddy Frankie kay Kuya JJ, siyempre hindi yun ibibigay ni Kuya JJ kay Ansing kasi hindi naman si Ansing ang nag-iwan kay Kuya JJ. Kaya nga guys, kung naaalala nyo yung video ni Daddy Frankie, ang sabi ni Kuya JJ ay si Daddy Frankie ang nagbigay sa akin, kaya kay Daddy Frankie ko rin ibabalik. So tama siya doon. Ibig sabihin guys, wala talagang tiwala si Kuya JJ kay Nanay Ansing. Si Nanay Ansing kasi guys, alam mo paano siya paawa effect kasi siya si Nanay Ansing. Kaya meron mga nag-i-sponsor sa kanya or meron mga nagbibigay tulong dahil sa naaawa nga. Dahil itong si Nanay Ansing may pagka siya matalino. Sabi nga ng magaling siyang gumawa ng paraan para magkapera. Meron akong nabasang ganon. So, alam mo, hindi ko rin talaga masisi guys yung mga nagsasabi ng negative tungkol kay Nanay Ansing kasi napapanood ko naman, nakikita ko at napapakinggan ko rin yung kanyang mga sinasabi. Kahit ako minsan iniiwasan ko talaga magsalita ng hindi maganda kay Nanay Ansing, pero minsan talaga guys nakakapikon talaga siya. Oo, katulad na lang nung nandun si Daddy Frankie, bigla-bigla na lang siyang pumasok at umiksi na nagbubunga nga siya doon. O, 'di ba hindi maganda 'yon? Irespeto mo yung taong tumulong sa kapatid mo. Oo. Kaso wala ngang respeto itong si Nanay Ansing at ang sa tingin ko ay gusto ni Nanay Ansing ay siya lang yung palaging bida-bida. Yun, siya lang ang gustong palaging bida-bida. Kaya pilit niyang kinukuha yung 6,000 kay Kuya JJ. Ay si Kuya JJ hindi naman talaga yun ibibigay dahil hindi naman si Ansing ang nagbigay sa kanya. Yun, 'di ba, yun ang sabi ni Kuya JJ. Kaya ibinalik niya kay Daddy Frankie. Tama yun. Oo. Pero kung halimbawang sinabi ni Daddy Frankie kay Kuya JJ na kapag hiningi ni Nanay Ansing ibigay mo sa kanya, siguro ibibigay yun ni Kuya JJ. Kaso wala rin habilin si Daddy Frankie, kaya hindi talaga yun ibibigay ni Kuya JJ. At isa pa guys, nagustuhan ko rin yung sabi nung kapatid ni Kuya JJ, yung panganay, bagaman sa ayaw siyang pumirma dahil wala naman daw siyang pagkakasabi niya, parang wala siyang pagkaka-interest doon sa bahay na yon ni
ni Oliver. So hindi siya interesado na kunin niya yung bahay. Kaya kahit hindi raw siya pumirma, wala sa kanya yon. Okay lang yon. Kasi ito naman daw dalawa ang problema, si Kuya JJ at lalo na si Ansing. Nakakabisit talaga yan si Ansing. Alam mo guys, talagang iniiwasan ko talagang magsalita ng hindi maganda kay Nanay Ansing. Pero minsan talaga nakakapikon talaga siya. Oo, nakakapikon talaga siya. At nagustuhan ko yung sinabi nung kapatid ni Kuya JJ na kung hindi yun inalagaan ni Kuya JJ si Kuya Oliver nung nandoon pa sa kulungan, at ang sabi nung kapatid ni Kuya JJ, siguro hindi mo na siya nadatnan. Biruin mo guys, 20 years walang ibang nag-alaga maliban kay Kuya JJ. O di ba? Sinasabi ni Ansing na kaya lang yan umaano si Kuya JJ dahil may nakukuha. Hindi guys, parang baliktad ang sinasabi ni Nanay Ansing. Ang sa tingin ko, si Ansing ang dikit ng dikit dahil sa meron siyang nakukuha, kaya nabibigyan din siya ng mga sponsor, 'di ba? Malaki yung nakuha niyang pera lately, 'di ba guys? 18,000 ba 'yun? Yung nakuha niyang pera. Kaya siya dikit ng dikit kay Oliver. Oo. Siguro ito naman si Kuya JJ, sa tingin ko mabait si Kuya JJ sa totoo lang. Oo. Medyo lang siya kapag kahit nga nakakainom siya Alam mo guys, naiintindihan ko si Kuya JJ. Nakakapagsalita yan ng hindi maganda kay Ansing. Dahil din sa pag-uugali ni Ansing, yun ang naoobserbahan ko. Na sabi ni Ansing, kung ano-anong pinagsasasabi, ganyan-ganyan. Kasi nga, dahil din sa kanya, siya yung, kumbaga, si Ansing ang nagkukos ng problema sa pamilya. Oo. Kaya si Kuya JJ, talagang sasagutin si Ansing. Dahil nga sa bida-bida siya. Kaya, pero nagustuhan ko talaga guys yung sinabi ng kapatid ni Kuya Oliver, ni Kuya JJ na yung panganay na sinabi niya kay Ansing na kung hindi dahil sa pag-aalaga ni Kuya JJ nung mga panahon na nandoon pa sa kulungan, ay siguro hindi mo na yan nadatnan. Diba? Yun ang sinabi nung kapatid ni Kuya JJ na panganay kay Ansing. Pero si Ansing, wala, talaga siya, mabunganga talaga siya. Oo, gusto niya siya yung palaging bida, siya yung kumbaga mas siya yung nakatulong. Hindi si Kuya JJ, para sa akin guys, si Kuya JJ yung talagang nagmalasakit kay Kuya Oliver, kasi sa loob ng 20 years, si Kuya JJ lang ang nagbibigay ng pagkain kay Kuya Oliver. O di ba guys? O, at yung sinasabi naman ni Nanay Ansing na inalis yung duyan, siguro dahil nga may bahay na rin si Kuya Oliver at para doon na rin siya mag-stay. Kasi may sarili na ngang bahay. So, dapat lang talaga na mag-stay na si Kuya Oliver doon sa kanyang bahay. So, hindi naman siguro yun ibig sabihin na tinanggal at ayaw niya kay Kuya Oliver. Hindi ganon. Si Nanay Ansing lang talaga yung nagpapagulo sa pamilya. Kaya tingnan mo, pati yung kapatid niyang panganay, nabuwisit. Sabi niya, kaya nagagalit na rin daw siya. Oo. Nagkakainggitan dahil itong si Ansing, masyado siyang, parang gusto niya talaga na bumida-bida siya para makita siya ng mga tao, kaawaan siya, para bibigyan siya ng mga sponsor. Yun ang parang nararamdaman ko. Yun ang nakikita ko sa mga kilos ni Ansing. Pero si Kuya JJ naman, kung bigyan, parang si Kuya JJ, kung bigyan siya, okay lang. Kung hindi naman, okay lang din. Ang ayaw lang talaga ni Kuya JJ yung makuha ni Ansing yung bahay ni Oliver. Oo. Kasi sa tingin ko talaga guys, yun talaga ang punterya ni Nanay Ansing. Pero bagaman nagpirmahan na silang dalawa ni Kuya JJ, at ayun, medyo, pero mas maganda kasi kapag nagpumirma yung lahat na magkakapatid, kasi para mapapanotaryo ni Daddy Frankie. Kasi ang pagkakaalam ko sa mga ganitong bagay, hanggat hindi pumipirma ang lahat, hindi maipapanotaryo ni Daddy Frankie. Kailangan talaga nakapirma silang lahat para walang duda ba. So
kailangan talaga pumirma kasi hindi mapapanotaryo yun eh. Pero bagaman ganon ay may pirmahan na kahit hindi notaryo, pero may ano na, kumbaga may katibayan na si Kuya Oliver ay si Kuya JJ at si Nanay Ansing ay pumirma na walang magkakamkam sa kanilang dalawa. Kasi alam nyo guys, alam mo, para sa akin medyo may sablay dito kasi si Daddy Frankie. Kung ako yung nasa lugar ni Daddy Frankie, alam nyo guys kung anong gagawin ko. Bago ko ipapatayo yung bahay, papapirmahin ko muna yung mga kapatid. Or kung hindi man magpapirma, hindi ko papagandahin ng ganyan kaganda. Ang gagawin ko, hindi ko rin ipapaalam, itatago ko yung pera. Kung ako si Daddy Frankie, itatago ko yung pera pero hindi ko ipapaalam. Ano man ang mangyari kay Kuya Oliver, mayroon madudukot, hindi mo alam kung isang araw mag-goodbye siya, 'di ba guys? So at least mayroon nakasave si Kuya Oliver na pera, pero wag niyang ipapaalam sa pamilya kasi alam niya na yung karakas ni Ansing, hindi siya tatantanan talaga hanggat hindi nakukuha yung pera. Kung ako si Daddy Frankie, ganun ang gagawin ko talaga. Hindi ako magpapagawa ng bahay na ganyan kaganda. At dapat nun kung nagpagawa siya, dapat na nagpirmahan muna. Kasi mahirap talaga yan, magkakagulo talaga yan. Bagaman si Daddy Frankie labas na doon, syempre kumbaga sa kanya kasi nagsimula, kay Daddy Frankie kasi nagsimula. So parang pag ano man ang mga mangyari sa magkakapatid, parang may pagka-guilty kang, parang kung ako yun, parang magkakaroon ako ng guilty sa sarili ko kung bakit nangyari yung ganun guys. So ayun, so sana maging maayos, hindi na sila mag-away-away dahil dito mo makikita guys, kung ako kay Daddy Frankie, hindi ko yan pupuntahan ng ilang buwan, mga 3 buwan o ano, hindi ko yan pupuntahan kung ako, para malaman kung talagang aalagaan pa bang matino ni Nani Ansing. Ang idadahilan na naman ni Ansing, wala nang pagkain, wala nang ganyan-ganyan, o tingnan mo, di ibig sabihin umaasa lang siya sa tulong ni Daddy Frankie. Pero kung sa sarili niya, hindi niya magagawang tulungan si Kuya Oliver. Kung ako kay Daddy Frankie, para ba malaman yung katotohanan, di ba guys? So ayun lang guys, minsan kasi guys, hindi ko rin talaga matiis na hindi ako gumawa ng reaction video kasi kakaiba kasi itong si Nanay Ansing, kakaiba talaga guys. So anyway guys, hanggang dito na lang muna yung aking pakikipagkwentuhan sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan nyo po at pakipindot nyo po ang bell button at piliin nyo po yung all para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. At next week ako ay uuwi muna ng Pilipinas. Siguro magbablog ako na nasa Pilipinas ako guys, at namimiss ko kasing kumain ng yung mga ano ba, dried fish. Yung gusto ko yung yung tuyo saka yung ano bang tawag dito, yung pusit pinipirito, may sinangag. Wow guys, yan ang namimiss ko talaga. Sobrang namimiss ko yan. Kaya pag umuwi ako, nagdadala ako niyan dito sa Sweden. Kahit na maging amoy isda yung aking mga bagahe, okay lang yan, basta makapagdala ako dito ng kahit konti. So guys, again, maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo palagi. So see you guys on my next video. Bye bye.